Maulan na araw sa inyo mga kagala. Ayan. Ako'y may hinihintay ngayong oras. Shout out kila Ate Rose, kila Janice, kila Ate Tita, kila Phil. Basta sa mga timbilog, sa la pamilya namin mga friends sa Valenzuela at sa Manila. Hello sa inyo mga kagala. Dadaan dito yung kaibigan namin from Valenzuela ngayon. Pumunta lang sila ng Cebu, tapos pabalik na sila ngayon, tapos dadaan sila dito sa bahay. Kaya naman excited kami kasi tagal na rin kami hindi mga nagkikita-kita. Kasi on the way naman, kaya pinadaan na namin sila dito. Kaya naghahanda ako ngayon ng konting pagkain. Kaya lang, medyo allergy daw siya sa native na chicken. Kasi sabi ko sana, ipag-aadobo ko siya sa gata ng native na chicken. Kaya lang sabi nga niya, medyo allergy daw sila. Kaya, ayun, nag-wish na lang ng iba. Kaya naghanda na lang ako ng gulay. Ang request nga niya kahit tuyo daw. Isakto namang meron nga kami ditong tuyo at tinapa. Kaya ito. Dito ko na mga kagalay na handa yung lamisa para dito kami magkukwentuhan mamaya. Para ma-enjoy na rin naman nila dito yung view. Habang kumakain sila. Ayan nga, umuulan pa. Nako, maulan ang pagsusundo namin. Sana tumila din maya-maya. Naghanda na nga lang talaga ako mga kagala ng request niya. Kahit tuyo daw, itamang-tama namang masarap yung tuyo na yan, hindi siya maala, tapos yung tinapa. Tapos, meron kami ditong sukang paumbong. Yan, galing pa yan sa Ilocos. Ayan, shout out kay Junaps at kay Alvin. Thank you sa pagbigay nyo sa amin ng sukang paumbong galing sa Ilocos. Ang sarap niya mga kagala. Ayan yung rice, iluluto ko para mainit pa pagdating nila. Tapos, ito yung gulay natin. Fresh na fresh yung mga kagalang gulay na yan. Bagong pitas ko lang yan. Ipinagbulang lang ko na lang sila ng gulay. Meron niyang bulaklak ng kalabasa, buko ng kalabasa, saka sitaw. Lahat bagong pitas yan mga kagala kasi maaga akong pupunta kay mama kanina. Siguro mga 1 oras na lang nandito na sila. Excited. Yan. Mamaya ulit mga kagala. I-update ko ulit kayo kapag nandito na sila. Okay, bye! Mamaya ulit. Sa tansya ko ay baka malapit-lapit na sila, kaya nauna na akong pumunta dito sa landmark na hantayan namin dito sa Barangay Pork Junction sa Betro Oil. Tapos si D, dahil nga may trabaho siya, kaya dito na rin lang kami nagkita. May 15 minutes siguro kami naghihintay ay bumuhos naman ang malakas na ulan. Kaya sabi ni D ay sumilong muna kami dito sa loob ng Betro Oil. Makalipas pa ang 1 oras, nakoy lalong lumakas ang ulan. Sana nga bago sila dumating ay tumila na rin kasi mga kagala ang panahon dito iinit, uulan, iinit, uulan. Kaya sana timing na tumila pagdating nila. Hanggang sa umabot ng 1 oras at kalahati ang aming paghihintay at sa wakas, ayan na rin sila. Hello! Sila Ate Rose, hindi pa ako nag-update. Hello! Hindi pa kayo nagmamadali? Hintayin lang natin ang schedule ha. Doon muna tayo sa gilid. Kaya, nandyan ba siya? Hello po. Ay, kamukha mo nga. Saglit lang tayo. Hintayin lang natin siya. Nandito na sila Ate Aileen. Hello Ate Rose. Si Mama dinahanan ko. Si Mama. Hello. Lakad tayo ng 2 minutes ha, okay lang. Abot lang dito yung sasakyan. Pinagkasya lang talaga. Kaya nga sakto lang. Pag mahina ang driver. Kaya nung kapatid niya yung pumunta dito. Ay, mama ko. Mama ko po. Kapatid ba ni Ate Aileen? Saktong putik na putik pa. Saka galing niya na Thailand. Cebu. Ang sarap ng pasyal niyan eh. Punta ako nagsimba lang. Bonggisius. Ako nagsimba lang. Sana masakit hindi mo natulog. Tara, lakad na kami. Ganda no, may marami pang niyugan, meron pang palaya. Be, may karaan. Tayo daw. Hanggang sa kami ay makarating dito sa bahay, pakakainin ko muna sila bago sila magbuko. Para naman ma-enjoy din nila ang pangunguha ng buko. Wow, mayaman sa oxygen dito. Naka-open kasi siya sa dagat. Galing, kitang-kita mo yun. Sa tuwing may mga biglaang nakakarating dito mga kagala, kami naman ay nasisiyahan din. Kasi nakikita namin sobra nilang na-appreciate itong lugar namin. Natuloy din. Siyempre. May lamang kaya yun. Sakto naman balikan. Kaya nga eh. Tapos maigi na nga lang, hindi kayo nagmamadali. Budaan kami sa Maymayon, pabuhol kami, Oo. takandala na nun. Tapos sabi ko, nakatimingan ko din to. Kaya nung nakita ko sa Quezon, chinat kita. Sabi ko, pagbalik nito makakadaan to. Ngayon lang, kasi nung nakaraan, truck ang dala. So pag uwi na sinagpabok ng Amped, Eros nung tatabok ng ticket. Aeroplano na. Pagala-gala. Kasama na ang pag-trip ko pupuntahan ng dala. Tsaka syempre may mga anak ako. Hindi na ako pwede anytime. Binata mo yung panganay mo, no? Ang laki na. Pwede
ang kunin mo. Ano niya na? Anong grade na niya? Ano na, second year college na. Bilis, diba? Dati mo, udan yun. Pagkatapos silang kumain, agad-agad na rin si Din nanungkit ng buko. At si Ate Aileen, dahil nga sa excited niyang manguha ng paborito niyang buko, talagang tumulong na siya sa akin sa pagkakayod para daw mas madali. Hindi na nga siya nakatiis nangangain na nga siya agad. Nagpaalam pa, kakainin na daw niya. Sabi ko okay lang kasi para naman talaga sa inyo yan. Kaya naman sinulit na rin niya ang pagkakayod ng buko at na makatapos ito na. Buko-buko! Ano kayo sa Ate Rose? Mahal to. Hi, Rose! Sorry na Lawigo and Farmer Lawigo. Sorry, pasensya na. Nauna kami Biglaan Dala kayo. Ang dami. Kaya mo ba ubusin yan? Ayun. Kakayanin daw. Aakit na nga lang sana kami sa taas para mangain ng buko pero nakita niya itong bulaklak ng gumamela. Napakahilig talaga ni Ate Aileen sa bulaklak kaya naman pinagbigyan ko na rin siya. Naku, napagkagat pa ng langgam pero tuloy-tuloy pa rin ang hilig niya kaya natatawa na lang kami. I love it. Ayos ang pangangain namin ng buko habang ayos din ang pagkukwentuhan ng mga lakad noong pa na hanggang ngayon na hindi natutuloy dahil hindi magkasundo ang mga schedule. Kain tayo mga kagala. Si Flora, hindi pa nakarating dito? Sino? Flora? Hindi pa. Uno tayo talaga. Sasama, ikaw nga, sasama yun. Pagkasama si Ate Rose. Yung, magsasakyan sila Sasakyan. So, Kasi tayo malayo. nauna kami sa inyo. Si Kuya Orlan, hindi natuloy kasi nasa Naga siya. Ba yun? Hinatid pala yung sasakyan. Nasa Naga na kami nakita. Maganda siguro. Mag-bus, nga. mag-rent tayo ng motor. natin yan, punta tayo Oo, kasi hindi tayo mag-i-enjoy doon kung mag-four wheels tayo. Traffic. Sabi nga. At sa punta daw, makatulog tayo. Pag-uwi, tulog pa din. At Mahirap kung yung madala mag-rent ka ng tayo 4 ng wheels motor. doon. Traffic Ayun, sobra. Sobra. nagbuhol kami, i-BB pa namin. 800 lang yun, isang buong araw yun. Oh, tama. 22 Ikot hours. namin ang buhol, ang ganda ng nature. Yung grabe. Ganun ang pag-travel, mag-DIY talang tayo. Kaya nga. Pero motor lang kayo noon. Hindi mo sana po. Naghahanda na sila upang umuwi at ito na yung mga buko na kinuha namin para pasalubong sa aming mga kaibigan. O ito na, sorry na, wag na kayo magalit. Okay, pauwi na sila, may take out na halaman. Yun ang doon namin, souvenir namin sa kanila. Ayan si Ate Aileen. Ayan, daming buko. Yan ang aming Chusano at si Kaliti. Salamat! Habang papalabas na nga kami para ihatid sila dito sa labasan ay walang humpay ang kanilang pasasalamat. Kaya maraming salamat din sa inyo sa pagdaan ninyo dito. Siyempre malaking bagay din yun na dinaanan ninyo kami. Mga 3 oras din ang itinagal nila dito mga kagala kaya naman sulit na para sa aming kwentuhan. Salamat po. Ingat kayo, ingat. Thank you. Susundan namin kayo. Kaya kayo, sabi niyo. Hindi, magmumotor kami. Hindi, ang Valenzuela. Magpunta kayo doon. Oo. Pag okay na dito yung aming ano. Hanggang dito sa highway ay tuloy-tuloy namin silang sinamahan. Thank you. Thank you marami. Ate, bye-bye. Ate, maraming salamat. Thank you rin. Maraming salamat. Balik-uli kami. Sama ka ulit next time. Magpahiya. Chat mo kami ha pag kayo nandun na. Diretso na. Bye. Thank you. Ingat. Thank you din. Sige, bye. Ayun na sila, umalis na sila. Inihatid namin sila dito sa highway. Ang galing naman, nakadaan sila. Thank you sa inyo. Uwi na rin kami.